Ayun guys, ito nga pala yung build ko for AA with cross impact. Bali level 99. Okay. Tuturuan ko kayo ng tips and tricks dito sa auto attack natin na may cross impact. So una, titingnan natin yung stats. Ang stats natin 99 STR. So hinahabol natin ngayon dito yung sa Holy Dagger natin. Okay. Gusto natin makuha yung 240 para sa 5%. Bali makukuha natin siya by using food tsaka buffs ng pare in case na may pare kayong kasama. Okay. Ayun yung tip ko sa yung una. So another tip naman, pwede kayong gumawa ng foods para lumakas yung damage nyo. So meron tayo ditong book. So ang book ko ay level 8 na. Okay. Yung food na kukunin nyo once na mayroon kayong cookbook na, priority nyong bilhin yun nasa pinakababa, yung satisfied feast. Okay. Ang bigay nito, attack plus 40, tapos penetration 2.5. Okay. Bali maganda rin to, tapos almost 1 star lang siya. Ang requirement lang niya, madadali lang naman. So kung bago kayo gumawa ng cookbook, ito yung una munang i-cook nyo. Okay. Ayan yung trick natin dyan. So kung meron kayong food na ganito, eto, tingnan natin. So meron kang 40 attack, bali yung cook level mo is 8, at yung makikita natin dito, okay, yung test yung taste level niya level 10 sa akin. So ang makukuha kong stock ng ng food is 6. Okay, i-try natin. So ito pala yung stats ko. Ito yung attack ko, 5,789. So ito yung wala pang buff, hindi pa ako nagba-buffs. So match-check natin mamaya yan. So ang ginawa ko sa AG ko is 80 lang. So ang attack speed ko naman is 472. Almost magpo 480 na. Kaya hindi ko na dinagdagan. Nilagay ko na lang sa dex. Okay. Tapos ang next natin, ang card ko naman dito is Mistletoe, yung libreng card. Okay. Tsaka yung bumili ako ng Maple Fairy na may Ignore Death plus 20. Okay. Tapos ito naman, for AA naman to, bali may stun yung kalaban for 2 seconds. Bali 30% chance siya na may stun yung mobs or yung boss. Bali ang combo ko total AA ako, auto attack. Meron akong cards pang stun lahat. So meron tayo dito, may card ako dito na traceless. Okay. Ayun, kung may poison yung kalaban, meron akong additional na 10% na damage. Tsaka meron din akong 5% chance of stunning target for 3 seconds. So kung ipagsasabay nyo tong headgear ko tsaka yung card na to, effective na effective siya. Bali proc yung stun. Additional nyan, meron tayo ditong
Rate card. Bali, binuo ko lang din to. Puro lahat buo lang siya. Pati yung trace card. Ito naman is increased chance of stunning by 25%. Okay. So, kung meron kang stun na skill, like Sonic Blow, or yung stun na itong nasa headgear mo, mas malaki yung chance niya. Bali, magiging 30% plus 25% yung chance na mismo niya. Then yung another naman is itong Kobold card naman. Kailangan natin yung crit sa AA. Kahit dagger tayo. Okay? Bibigyan ko kayo ng trick kung bakit kailangan natin ng crit sa dagger. Bali dito yon. Kung titingnan nyo sa skills, meron tayong Assassination Halo na nag-i-increase ng 20 na critical sa lahat ng team. So, advantage din to sa mga sniper na kaparty nyo, sa mga kaparty nyo na knight, kung crit type man sila. Isa pa dito, tataas yung auto attack nyo by 10 every 1 crit. Okay? Kung auto attack kayo, kala nyo, meron kasing iba na pag crit type ka, ito yung kailangan. So, hindi. Kailangan nyo rin tong Assassination Halo. Bali, nadadagdag tong 10 nyo. So, ang critical ko dito is 0 lang. Pero may Kobold card ako. Pag chinek nyo dito is 27. Bali, pag nag-buffs tayo, lalabas dito na 47 yung ating critical. 47 plus 10 equals to 470 yung dagdag na damage natin sa auto attack. So malaking tulong yung 470 na dagdag na damage. Okay? Ang sunod naman natin is kailangan natin, kung AA kayo, ito yung recommended ko, Holy Dagger. Kasi itong Holy Dagger, pure attack siya. Okay? Magbibigay siya ng damage lalo sa mga small or medium. Kasi meron ako dito, ayan, medium. Kung magkaroon siya ng star, magkakaroon siya ng damage to medium size monster plus 10%. Okay, malaking tulong din 'yan para sa sa pag-grind tsaka sa mga runs. So, hindi lang 'yun, nagdagdag din ako ng defense para sa sa aking character. Meron tayo ditong loot na plus na merong magic reduction na 20%. Bali, effective to lalo na kung yung free na Adventure Master Shield lang yung gagamitin nyo. So, kung mapa plus 12 nyo, meron kayong magic reduction na 5%. Malaking tulong yan, itong loot card. So, pinaghirapan ko din yan ipunin. Ayun, tamang farming lang. Sunod naman, ito, ang card naman nito is Agriope. So, meron ako Agriope dito dahil makikita natin na tingnan natin yung stats sa travel book. Okay. Kung meron kang poison is negative ka sa mga skill ng mga element like thunder, earth, wind, earth, water, tsaka fire. Tapos mahina yung damage yun ng shadow. Bali, ang mahirap lang kalaban dito kapag holy yung kalaban. So, kapag holy, like, pag-run kayo ng TTN, pinapalitan ko yung card ko ng armor. Ayan. Ganon din, kung poison ka naman, kung poison type naman tayo, EDP, tsaka yung enchant, malakas yung damage natin dito. Pero mahina tayo sa other races. Like shadow,
undead tsaka yung sarili natin poison. Okay? Yan. Ayun yung tips ko sa skill. Kailangan natin ng assassination halo para dumagdag yung damage nyo. Bali, ito naman, kung GX na kayo, level 5 nyo lang to. Para sa akin, worth it na siya kahit level 5 lang siya. Dahil itong weapon blocking natin is 35% chance block all damage na. So kung i-level 6 pa natin yan, 35% pa rin siya. Pero nagkakaroon siya ng defense para sa melee lang. Much better na nasa 5 lang siya. Then itong hollow walk naman, lalo na ito, ginagamit ko sa mga runs bago ako pumasok sa mga boss. Kailangan natin to kasi meron siya magic reduction by 50%. So kung gumagamit ng skill yung mga mobs or yung boss, makuna tayo. Okay? Makuna tayo siya. Tapos kapag dinagdagan nyo, kung ginawa nyo yung level 6, ang madadagdag na lang sa kanya is yung cooldown na lang niya. Tataas yung cooldown. Kaya level 5 lang, mahaba yung cooldown niya. So yung skill cooldown is 18, eto 19. Kung paano kung once na naggamit mo to tapos namatay ka dun sa mobs, sa boss, tapos nireso ka niya ng pare, edi ang cooldown nung ano mo is mahaba. Mahirapan ka gumamit uli ng hollow walk, kaya mas okay na level 5 lang. Ayan. Tapos itong cross impact, lagyan nyo lang to. Malaking advantage to para sa grinding. Dito naman tayo, kailangan nyo i-max nitong twin blade natin tsaka yung sonic blow. Malaking tulong tong sonic blow tsaka twin blade. Malaki din na dagdag nya. Tsaka itong double attack i-level 20 nyo. Okay? Next natin, bali dito naman tayo sa Acer naman tayo. Okay? Dito naman, kinuha ko dito is itong mga lahat ng may double attack. Okay? Lahat ng may double attack tsaka itong twin blade penetration. Huwag nyo kakalimutan to kasi malaking tulong siya. Ang sunod naman is kukunin natin tong poison cast. Bali additional damage siya sa lahat ng boss na kung saan nyo ikakast. Tapos meron pa dito double attack. Meron pa dito sa taas. Okay? After nyan, meron tayo ditong poison cast na merong additional damage kapag ginamitan mo ng poison cast. Meron tayo dito. Tsaka meron tayo dito. Okay? Ayan. Meron pa tayo dito isa. Bali marami siya. Kinuha ko rin yung against medium size 2.5. Bali may additional 5% ako na damage sa medium size na monster. Okay. Dito naman ito yung importante sa atin kung AA5 tayo na stunner tayo. Kailangan natin ito na 10 additional damage to stun target. Okay. Malaking tulong to. Bali ilan to? 2, 3, 4, 5. Kunin niya yan. Itong 5 yan. Malaking tulong siya. Tsaka wag nyo kakalimutan din tong unang-una pagpasok nyo, recommended agad itong poison restraint. Okay, lagay nyo yan. Itong 2. Malaking tulong yan, malaking dagdag niyan. Ayun lang. Bali magte-test damage tayo. Papakita ko sa inyo. So kung magna-normal tayo, buffs tayo, ang damage natin is 46k. Tapos nag-auto sonic blow siya dahil dun sa 47.
Tapos, once na ginamitan nyo ng poison cast, ang damage niya is 58, 67. Tumataas siya ng tumataas. Okay. Kung may 74 damage ka na dyan, malaking tulong na yan. Sobrang laking damage na yan. Paano pa pag kineros impact mo siya? So, meron siyang 1M, 1.1M na damage. So, kung meron kang tinitira, pwede mong Sonic Blow. Ay, i-cross impact. Bali, ganito siya. Kasi ganito ginagawa ko kapag meron akong boss na kinakalaban. Dadamagean nyo muna. Pa-stack kayo ng additional damage. So, may additional damage yan. Pag nag-normal attack kayo, once na nag-normal attack, poison cast, tapos tsaka kayo mag cross impact. Ayan. So, spam na cross impact yan. Tigo 1M. So, malaking tulong din yan, lalo na sa dungeons. Ayan. Tapos, kung maglalagay tayo ng foods, so, yung sinabi natin, bali, ito yung trick ko para mas lumakas yung damage ko. Pag gumamit ka ng foods na 6, bali, 40 times 6 na attack. E di, halos 240 yung dagdag niya. Malaking tulong yun para sa additional damage natin. So, gamitin nyo lang. Okay. Tapos, kung may food kayo, so, STR Milby, yan, gamit kayo isa. Try natin ngayon yung damage natin. So, ayun yung damage natin na walang buff. Pag nag-buff tayo, eto na yung damage natin. 64 na siya. Pag pinoison cast natin, ang damage natin is 100k. Bali, 100k per double attack. Malaking tulong siya. Tapos, pag kinross impact nyo pa yan, 1.6M ang damage. Okay? Ayan. Malaking tulong siya. Okay. Ayun lang. Bali, kung meron pa ako nakalimutan na tricks or tip para sa inyo, sabihan nyo lang ako. Please like and subscribe. Thank you.